Year 2019 bago mag-pandemic, nag-umpisa akong i-document yung mga lugar na pinupuntahan ko. Dito rin ako nag-umpisa tuparin yung pangarap kong maging content creator. Kahit motor lang ang gamit ko, ay lumalabas pa rin ako para makakita ng iba't ibang lugar sa Pinas. Ang saya mag-road trip, sobrang nakakatulong sa mental health ko. Kahit walang budget, basta makapag-drive lang sa kalsada, okay na. Ngayon, gusto ko ulit gumala. Gusto ko ulit makakita ng mga bagong lugar, yung tipong maku-culture shock talaga ako. Hi, I'm Jen, at isa akong YouTube animator na nagkakalat dito sa internet. Tara, samahan nyo ako. What is up my friends? Pagkatapos namin mag-camping at mamasyal sa Sagada, pinasyal muna namin si Papa Prince sa Baguio. Matagal-tagal pa kasi ang bakasyon niya, kaya namasyal muna kami kung saan-saan. Pumunta kami ng Camp John Hay para kumain sa Bulante. Pagkatapos, dumiretso naman kami sa Starbucks Zoo para magkape. Sa lahat ng Starbucks na napuntahan ko, ito talaga yung pinakamaganda ang vibes para sa akin. Napapalibutan kasi ng mga puno, masarap magkwentuhan dito o kaya mag-work. After namin magkape, pumunta kami ng night market dahil nag-crave kami ng balut. Pumunta rin kami ng Itogon para magbabad sa hot spring. Pupunta tayo doon para mag-rejuvenize ng ating na-sunburn na skin. Haggardness na kasi ang pagmumukha namin, kaya gusto naman namin mag-relax para matanggal ang pagod at sakit sa katawan. Pumunta rin kami ng Ililikha. Grabe, ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Mas lalo nang gumanda. Or matagal lang akong hindi pumunta dito. May mini cinema pa sila dito. Amazing! Pwede ata ako mag-submit dito ng mga animation short film ah. Malay natin gagawa tayo in the future, 'di ba? Dahil nga sa matagal-tagal pa ang bakasyon ni Prince, naisipan ko na bakit hindi tayo mag-camping sa Atok, Benguet. Sakto kasi may i-review tayo ng ergonomic chair na bigay ng Relax Day. So nag-impake na kami, dinala din namin yung ergonomic chair. Nag-iisip pa kami dito kung dadalhin pa ba namin yung mga tent. Sabi ko na lang, kahit yung canopy lang, tsaka mga gamit, pangluto at camping chair, okay na yun. After ang mabilisang empake, lumarga na kami. Nag-breakfast nga muna kami dito sa Guido's Restaurante. Na-vlog ko na to sa isang video ko. Pero dahil madadaanan natin ito, pinasyal na lang din namin si Prince. After kumain at mag-take out, bumiyahin na kami pa Atok. Mga 2 hours lang naman ang biyahe. After 2 hours na biyahe, nakarating na kami sa Goat Cliff Adventure and Camping. Yun nga lang ma friends, walang clearing, why naman? Puro fog na naman ang makikita natin, pero okay lang yan. Enjoyin na lang natin, andito na tayo eh. Nag-start na kami mag-setup at tignan nyo naman dahil sa mabilisang empake, nagulo yung mga gamit sa likod ng sasakyan. Nakalimutan pa yung storage box kung saan yung mga ibang pagkain. Ay, nako! Pagkatapos mag-setup, ay nilipat ulit namin yung setup namin. Medyo madami pala pumupunta dito at daanan pala ng tao yung pinag-setupan namin. After makalipat, naglaro muna kami ng Ono. Hoping pa kasi ako na may clearing para maganda naman ang view habang ina-unbox yung ergonomic chair. Pero negative my friends, hindi tayo pinagbigyan ngayon kaya no choice, buksan na natin ang ergonomic chair na bigay ng Relax Day, alright? First impression, grabe binugbog ata ng courier yung box niya.
Parang ginawang punching bag eh. Sana walang nasira sa loob. Alright, pagbukas namin ng box, bubungad kaagad ang freebies nila na anti-slip carpet at cushion. Pagkuha namin ng mga parts, parang tipid yung pagbalot ng bubble wraps. Nagkalat din ang mga tornilyo sa box, ewan ko baka hinagis-hagis ata ng courier to. Pag-check ko din kasi ng ibang parts, may gas-gas na siya. Paglabas namin ng mga parts, agad na din namin inassemble ni Pinya. Pagkatapos ma-assemble ay ito na siya, my friends. Okay naman siya, nagustuhan namin yung itsura niya. Medyo tricky lang sa pag-adjust ng paglin kasi may i-release sa baba tsaka may lock siya. Medyo mahirap din i-adjust yung armrest pero okay lang naman, namumove pa rin. Overall, ox naman, maganda siya. Ingat lang kung gagamitin nyo yung footrest niya. Plastic lang kasi yung support niya, kaya mababali ka agad kapag nabigatan or napuwersa. Feeling ko tatagal ako sa pag-animate at paglalaro kapag ito ang gamit ko. Alright! Thank you, relax day sa ergonomic chair. Hindi nasasakit yung likod ko sa camping. After mag-unboxing, nag-start na kami magluto. May libreng radish pa sa store ng Goat Cliff, kaya naman ito na lang yung niluto namin. O diba, ang bait ng may-ari dito? Nakasalamuha din namin dito sa camping si Brother Charlie Villanueva, isang vlogger din na mahilig mag-camping. Grabe yung setup ng pickup nito guys, malupit din. Napakabait niya pa, binigyan pa kami ng chicharon na siya mismo ang nagluto. Isa ito sa mga chicharon na legit na nasarapan ako. Gusto pa nga sana namin humirit pero nakakahiya. Dahil paggabi na, alam na this, malamig na naman. Kaya nagsindi na kami ng bonfire ni Pinya. Iba din yung lamig dito, kasing lamig din ng Lake Tabeo. Sabi pa nga ni Brother Charlie, akala niya yung Lake Tabeo na daw yung pinakamalamig. Mas malamig pa daw pala dito sa Atok. Kahit nasa loob na siya ng tent, tagus pa rin daw talaga. After maluto ang pagkain, doon na kami kumain sa harap ng bonfire. Isang araw lang sana kami dito, balikan lang. Pero nag-decide kami na sa umaga na lang umuwi. Sa kotse kami natulog. Yan kasi mga kumag, ayaw nyo magdala ng tent ha. Diyan kayo matulog sa kotse ngayon. Pero pagdating ng madaling araw, sobrang lamig pa friends. Nagising ako dahil sa sobrang lamig, lalo na sa may paanan. Kaya balik bonfire ulit. Mas okay pa matulog sa harap ng bonfire kaysa matulog sa kotse. At least may nagpapainit sa amin. Buti na lang, umabot yung kahoy namin hanggang umaga. Yun lang, hindi pala tapat ang sunrise dito. Nasa kabilang bundok si Haring Araw. Baka sunset ang maganda dito sa Goat Cliff. Pagkatapos pagmasdan ang kapaligiran dito, nag-impake na kami nila Pinya. Nag-uusap kami na dapat kahit saan tayo pumunta na camping site, dalhin pa rin natin yung mga tent at kumot. Lesson learned ang potek. Na-underestimate ko yung lamig dito sa Atok, Benguet. Akala ko kakayanin ko, hindi pala. Natalo ako, my friends. Pero okay lang. Wala naman kasi sa plano na matulog kami dito. Dinerecho lang namin hanggang umaga para makita naman namin ang view dito kapag may clearing. Maganda naman talaga my friends. Yun lang, wala kasi tayong drone para maipakita ko sa inyo. DJI baka naman. After mag-impake, umuwi na kami nila Pinya at kumain sa Taste and Cups. Madami din ang serving nila dito kaya sulit ang bayad. At dito rin ako first time makakita ng axolotl. Grabe, parang Pokemon lang. Amazing! After mag-camping ay hinatid na namin si Prince sa Manila. Sakto sumabay na siya dahil may appointment din tayo doon. Nag-stroll lang din muna kami sa BGC at kumain. Balak ko din pala gumawa ng vlog ng pag-jogging dito sa BGC. Kaya sa mga taga BGC dyan, tips naman dyan kung saan maganda mag-jogging dito at anong oras. And that's our biglaang camping my friends. Thank you for watching. See you sa next vlog.